Mga kapatid, sama natin sa ating panalangin ang aring pasalamat at natatanging kailangan nila Benny Rocafort at pamilya, Guardian Gemma Riovelo at pamilya, Mendoza family, Percy Mendoza at pamilya, Arcida at Lovell family, mga mananampalataya ng Barangay Tanampas sa Bustos, Bulacan, Edwin at Josie Lazaro, Elma Nagvalor at pamilya, Aurora Silungan at pamilya, Nanti at Marisa de la Cruz at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Christopher at Janet Lo at pamilya, Jude at Sonny de Rosario at pamilya, Lourdes Hilario at pamilya, Dr. Marat Marito Retiro at pamilya, Noel Alzeni Galvez at pamilya, Jean Silungan at pamilya, Maria Taquerol at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Dr. Abesay Malag at pamilya, Edgardo at Aida Punanan at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Rosalinda Mendoza at pamilya, Alicia Arcega Villapusis at pamilya, Jennifer R. Francisco at pamilya, Renet David Leon at pamilya, Mila Digorong at pamilya, Tonet Evelyn Salazar at pamilya, Sally Celine at Dominic Nicolas, Antonio Victoria Sanchez at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya at Gini ng EDP Community, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Opino Pexulit, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, para sa kaligtasan ng pamilya Haribar at Kunanan, Dan at Daisy Jimeno at pamilya, Eddie Flores at pamilya, Jolie Diana Marfil at pamilya, Dina Saavedra at pamilya, Victor at Divina MC at pamilya, Adriano Sanchez at pamilya, Architect Bernard at Eddie de Guzman, George at Vincula at pamilya, Nick at Evelyn Rivera at pamilya, Piling Villanueva at pamilya, Caminasaro Aquino at pamilya, Jen Tamani at pamilya, Ruela Villero at pamilya, Arman at Amy Isma at pamilya, Joanna Morales at pamilya, Juna Torres Pilihera at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, Amy Ferry Di Manado at pamilya, Deddy G. Bulag at pamilya, Gaspar at Susan Lumali at pamilya, Reynante Ilabo at pamilya, Emelita de la Cruz at pamilya, Jim at Johnny Ringden, Yvette Barrera at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Ivy Lorraine at pamilya, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Alap at pamilya, Dr. Anaisa Catrina Monera at pamilya, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Yvonne Guevara at pamilya, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, San Pedro Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Maybong, Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Brigito Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kapalinang pamahalaan nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Evelis Masito, Eloy Sabinamil, Eric Emaroy, Samuel Ingal, Philip Valdez, Capistrano Mandegro, Timoteo Orihuela, Jose Ingat, Janet Emdo, Joan Perez, Samantha Osea, Corazon Donato, Kirin Cristobal, Chero Del Mundo, Mariel Marapilla, Mark Joseph Bernardino, Ninda James Saison, Joanna Cristiana, Lito Soriano, Georgie Santiago, para sa kaarawan ni John Durega, Mamonisa Cruz, Rowena Domingo, Mary Grace Lopez, Joel Tongco, Elaine Velasquez, Princess Alexa, Rose Tuliao, Cyrene Faith Asuncion, Rogie San Felipe, at para sa ating mga kapatid na imauna, Sena Maria, Emma, Edwin, Divina, Menchi, Jesus, Amado, Mercelita, Romeo, Francisca, Susan, Guillermo, Raimundo, Juanita, Estanislao, Edita, Jesus, Ann, Roberto, Judita, Rufina, Aurora, Adelfa, Jesus, Maricel, Jesseline, Vivencio, Jeva, Ricardo, Belen, Claro, Fructura, Sita, June, Vivencio, Ricardo, Silidonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasio, Nestor, Mayra Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Lucet, Didora, Alejandro, Sofia, Julita, Roy, Justin, Lucina, Felisa, Pedro, Romel, Daisy, Jocelyn, Rosa, Domingo, Romeo, Felino, Roderick, Jose Ricardo, Maria, Jose Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Martin, Mark, Wilfredo, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio,
at gayon din ang mga namayapang makaligtor na diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaalilang ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang magpakasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang manawing makapangyarihan, ginawa mong umusbog ang lalo marami pang Kristiyano mula sa lubong dumanak sa mga martir. Ipagalubong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-aniban mula sa lubong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kumala. Sumayo nawa ang pagpapala, ang habag, ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, pinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang binigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo rin maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inadaan sa atin, bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nakayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilubig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito. At iyan ang dahilan, kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay, hindi ko ikinahihiya ang nangyayari ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan. At natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pangmasid doon sa nakapukol, sa luglukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y alipin ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa amin maawa. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseo na nindigan na hindi muling bubuhayin ng mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin.
Kung mamatay ang isang lalaki, paiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat makasal sa malo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa malo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae yung 7 magkakapatid at sila namatay na walang anak. Sa kalilihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin ng asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Mali-mali kayo. Alam niyo kung bakit? Hindi ninyo nababagin ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagat sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagdidiyak na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob." Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Mali kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa Ebanghelyo na ating napakinggan, sa araw na ito ay pinapahayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pagkatama sa maling kaisipan ng mga tao sa kanyang paligid, lalo-lalo na ang mga Saduseyo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga namatay. Kaya nga po sa pamagitan ng isang pagtatanong, ang mga Saduseyo na ito, sila ay lumapit sa ating Panginoon upang sa katanungan nila, sinuin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi na sa ating Panginoon, may isang babae na nakapag-asawa ng panganay na lalaki sa 7 magkakapatid na lalaki. Kaya nga po ang patakaran sa kanila, kinakailangan na mag-asawa ay magkaroon ng suki. Sapagat para sa mga Hudyo, napaka-importante ang pagkakaroon ng anak. Sapagat para sa kanila, ang anak ay malaking biyaya galing sa Diyos. At lalo tigit, kung ang magiging anak mo ay panganay na anak na lalaki, para sa kanila, ito'y napakalaking pagpapala mula sa ating Panginoon. Kaya nga po ayon sa kanilang kaugalian, kapag ang isang babae ay manganganak na, kapag ka po ang ipapanganak niya ay lalaki, naroon ang tugtugan ng mga plauta, nag-aantay ang mga tao, at nagsasayat ng diriwang matapos panganak ang isang lalaking anak. Subalit mga kapatid, kapag ka po babae naman ang ipinanganak ng isang ina, ano naman ang gagawin ng mga taong nakaabang habang nanganganak ang babae na ito? Ang gagawin nila, sila'y uuwi ng tahimik na ninadalukan ang kanilang bibig. Kaya nga po para sa kanila, bagamat ang lahat ng bata ay biyaya, pero para sa kanila, mas malaking pagpapala ang isang panganay na anak na lalaki. Subalit mga kapatid, sa ating bumabuting balita, ni hindi nga nagkaanak ng panganay na lalaki, ni hindi nagkaanak kahit ng babae. Kaya nga po ang sabi ayon sa kautusan, kapag ka po namatay ang panganay na lalaki na napangasawa ng isang babae, kailangan yung susunod na kapatid niya ang mapangasawa ng babae na ito. Nang sa gayon, magkaroon sila ng anak para sa namatay ng panganay na lalaki. Kaya ang tanong ng mga Saduseyo, napangasawa ang panganay, namatay na walang anak. Napangasawa ang sumunod na kapatid na lalaki, namatay, wala ring anak. 7 magkakapatid, 7 sunod-sunod, napangasawa ng babae na ito, subalit lahat sila ay namatay na walang anak na naiwan doon sa babae na ito. At sa manahuli, namatay din ang babae. Kaya nga ang tanong ng mga Saduseyo, pagdating sa kabilang buhay, sino ang kikilalanin na asawa ng babae na ito? Gayong dito sa lupa, 7 na magkakapatid na lalaki ang kanyang napangasawang lahat sapagat hindi siya nabigyan ng kahit isang anak. Kaya nga po mga kapatid, sila'y itinama ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, mali kayo. Kaya nga po mga kapatid, madalas, kapag po itong Ebanghelyo na ating napapakinggan, marami pong humahanga at medyo nagtataka. Bakit? Sapagat mga kapatid, abay, yung babae nakapangasawa ng 7 lalaki. Kaya nga po mga kapatid, yun na nakapagtataka sapagat sa atin sa Pilipinas,
Para mahirap yatang mangyari yun, no? Pero doon sa kanilang kaugalian, yun po ang kanilang patakaran doon. Kaya kapag hindi nagkaanak, sunod-sunod na magkakapatid ang pangasawa ng babae na ito. Kaya yung babae na ito, nakapito na asawang lalaki. Kaya kung nabubuhay lamang sa kasalukuyan, yung babae na ito ay tatanungin ko siya, ang lakas ng resistensya, how to be you? Bakit? Sapagat ito ang kanyang napangasawa. Subalit, ang pinakapinupunto ng aking mabuting balita, hindi naman po yung pag-aasawa ng ito ng babae na ito. Ang tinutukoy dito ay ang pagkabuhay ng mga namatay. Sapagat mga kapatid, ang sabi ng aking Panginoon, sa kabilang buhay, mabubuhay pa rin ang pitong lalaki na ito. Mabubuhay pa rin ang babae na ito. Subalit ang sabi ng ating Panginoon, sa kabilang buhay, ibang-iba ang pangyayari kaysa dito sa lupa. Sapagat dito sa lupa, nag-aasawa pa ang mga tao. Subalit sa kabilang buhay, hindi na nag-aasawa ang mga tao. Sapagat ang pag-aasawa sa pagitan ng magsingiro ay sumasalamin lamang sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang sambayanan. Sumasalamin ito sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Subalit mga kapatid, pagdating sa kabilang buhay, hindi na natin sasalaminin. Hindi na tayo gagamit ng salisa, ng tanda o ng anumang simbolo. Sapagat ang tunay na nagmamahal sa atin ay makakaharap na natin. Makakasama na natin ng harap-harapan at makakasama na natin pang magpakailanman. Kaya nga po sabi sa atin, wala nang nag-aasawa sa kabilang buhay. Kaya nga po mga kapatid, yung nagsasabi dito sa lupa na kapag ka po magpapakasal, ikaw ang aking forever. Hindi totoo yun. Sapagat dito sa lupa, walang forever. Ang meron lang na forever ay pagdating sa kabilang buhay. At ano yung forever na yun? Forever nating makakasama ang ating Panginoon kapag tayo natagpo ang karapat-dapat. Forever nating mamahalin at mamahalin din tayo ng ating Panginoon kapag tayo ay pinagpalang makapasok sa kanyang kaharian. Kaya nga po mga kapatid, ito din ang dahilan kung bakit dito sa lupa, mga kapatid, makikita natin yung mga pari, yung mga madre, bakit hindi nag-aasawa? Hindi sapagat yung mga pari at mga madre ay saksakan ng mga pangit. Ayan, mayroong mga exception dyan, no? Kaya nga po hindi lahat pangit, no? Meron lang talagang iba, pero hindi naman lahat, no? Kaya lamang po mga kapatid, hindi sapagat pangit yung mga madre at pari, dami ang buwapong pari, ang dami ang magagandang madre. Hindi sapagat yung mga pari at madre, hindi nag-aasawa, sapagat hindi nila kaya. Kayang-kaya. Kaya nga po kapag po may nagtatanong sa akin, Father, hindi ba kayo nag-aasawa sapagat hindi nyo kaya? Ang dali kong binabalik na tanong sa kanila at sinasabi sila diretsahan, subukan nyo pa ako. Kayang-kaya ko yan. Kaya lamang mga kapatid, bakit hindi nag-aasawa? Una-una, ang kanilang buong buhay, ang kanilang buong oras, pinagkakaloob na sa paglilingkod sa Diyos pamagitan ng simbahan at ng kanilang kapwa. At hindi naman, ang mga pari at madre kaya hindi nag-aasawa, ito rin ay isang simbolismo. Sila dito sa lupa ay tanda na mayroon pang buhay sa kabila. Tanda sila na hindi lamang ito ang buhay na mayroon tayo. Sapagat kung paano sila hindi nag-aasawa dito sa lupa, pagdating sa kabilang buhay, ganoon din ang ating mararanasan. Hindi na tayo mag-aasawa sapagat ang ating minamahal at nagmamahal ng tunay sa atin ay makakapiling na natin magpakailanman. Kaya mga mga kapatid, ipinagpapahayag lamang ang Diyos ay buhay at hindi naman tayo magkakaroon ng panibagong buhay pagdating ng takdang panahon. Lilisan tayo sa lupang ibabaw, subalit ang mamamatay lamang sa atin ay ang ating katawang lupa. Iiwan natin ang lahat dito sa lupa, subalit ang ating kaluluwa ay papainan lang patungo sa ating Panginoon. Kaya isipin po natin mga kapatid, ano ang sabi ng ating Panginoon sa ating mabuting balita. Nung nakipag-usap siya doon kay Moises, ano ang kanyang pagpapakilala? Siya ang Diyos ni Abraham, siya ang Diyos ni Jacob, siya ang Diyos ni Isaac. At ang mga tao na ito ay malao ng yumao sa lupang ibabaw. Subalit bakit ganito ang sinabi ng Panginoon? Sapagat ang Diyos ay ang Diyos na mabuhay, hindi ang Diyos na mga patay. Nangangahulugan lamang si Abraham, si Isaac at si Jacob, nakapiling ng ating Panginoon ay namumuhay kasama ng Diyos. Kaya nga po hindi sila
sila tuluyang patay lamang, namatay lamang ang kanilang katawang lupa, subalit kapiling na sila ng ating Panginoon. Kaya yan din po ang dahilan kung bakit kadalasan marami sa ating mga santo at santa kapag pinagdiriwang natin yung kanilang pista, maliban lamang sa iba. Ang kadalasan natin pinagdiriwang, hindi po yung araw ng kanilang kapanganakan dito sa lupa. Ang kadalasan na ipinagdiriwang natin ay yung araw ng kanilang kamatayan. Sapagat ang kanilang kamatayan sa lupa ang siya namang pagsilang nila patungo sa kabilang buhay. Kaya nga po kagaya ng ating pong pinagdiriwang na mga santo ngayon, sina San Carlos Duanga at ang kanyang mga kasamang martir na namatay, nag-ari ng kanilang buhay, pinatay ng dahil sa kanilang pananampalataya. Sila man ay namatay dito sa lupa, subalit sila naman ngayon ay buhay kapiling ng ating Panginoon at nagtatamasa na ng walang hanggang kaligayahan. Kaya isipin natin mga kapatid, walang permanente dito sa lupa. Lahat ng ito, lahat ng nakikita natin, lahat ng meron tayo ay iiwan at iiwan natin. Maiiwan maging ating katawang lupa kahit ang ating katawan hindi natin madadala patungo sa kabila. Kaya nga po mga kapatid, lahat tayo magdaranas ng kamatayan, pero hindi pa huli ang lahat sapagat may pag-asa, sapagat matapos ang kamatayan, may muling pagkabuhay. Ang ating kaluluwa ay makakapiling ng ating Panginoon kung tayo matatagpuan na karapat-dapat na makasama niya. Kaya nga po ngayon pa lamang dito sa lupa, habang tayo nabubuhay pa lamang, magsumikap tayo na maging kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa kabanalan, ayon sa utos at aral ng ating Panginoon. Mga kapatid, napakawalwalhati ng kapayapaan at pag-asa ng muling pagkabuhay, malaya ang ating mga puso mula sa di makatwirang pag-aalinlangan at pagdududa, sapagat naniniwala tayo sa pangako ng iisang nabuhay na mabuting sa walang hanggang kaluwalhatian. Sa bawat panangitan ang ating tutugon, Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga Kristiyano saan man naway hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ng mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pananalangin para sa mga yumao at para sa mga nagluluksa para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghinagis ang mabuting pagkabuhay, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mga buhay, pakinggan Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, Diyos na mga buhay at bukal ng buhay at ang lahat ng bakiran. Pakinggan mo ang aming mga panalangin na itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuyanan niya at karanahan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ang manawing nimigka, kaming naghahain ng mga alay ay nagsusumama ng ginagawa namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan, na mamatay kaysa ikaw ay taligdan. Kami naway makapagandog na may kaloobang nakatalaga sa iyo. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga Panginoon, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Carlos Duanga at ang kanyang mga kasamay parangalan. Siya'y kapanalig namin may paninindigan na ikay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagat minarapat mong kanyang patunaran ang iyong anak na naghain ng kanyang sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumana, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagmumuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na pangahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya pa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagatihan niya iyon. Iniawol sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, niyawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot pa lang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng aking pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maging pod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Dinelis naming Obispo at ng Tanang Kapayaan. Panalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalibanagan. Kaawaan mo at pagigdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birhen Maria, Reyna ng Diyos, ni San Jose na kanyang kamiyak ng puso. Kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tanumili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan ko, mapasahabin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tumayan mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang, ay gagawin na. Oratio'y parata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapanglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sasangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin kami. San Rafael Arcangel, Panalangin kami. San Roque, Panalangin kami. San Lorenzo Luis, Panalangin kami. San Pedro Calungsod, Panalangin kami. San Pedro Apostol, Panalangin kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon na pagsaluhan namin ang banal at pagkikinabang sa pagulita sa mga martir na hindi naibupo ng kamatayan. Kami nagsusumamo ng nadulot sa kanila na paninindigang magtiis ay magbigay ginawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig. Sa gitna ng mga dapat pagpisan dito sa daigdig, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Sumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ingat sa